Iniwan ako ng papa ko at nahirapan ako mag-move forward nung elementary at high school. Nung 2 years old ako, iniwan ako ng papa ko. Pag-abot ng 8 to 9 years old, bumalik ulit siya. Yun yung first time na nakita ko yung papa ko. Yun din yung last time na nakita ko siya. So, pag-abot ng elementary, high school, nahirapan ako mag-move forward bilang isang lalaki na walang papa. Nahirapan ako mag-move forward kasi nagkukulang ako sa essential skills. Nagkukulang ako ng isang role model, isang guide kung paano ko ma-navigate yung buhay bilang isang lalaki nung elementary at high school. Kaya itong video na to ay dedicated sa mga taong iniwan ng papa nila. At ito ang magsisilbing guide kung paano mo mabibuild ang confidence mo sa sarili mo at paano ka makaka-gain ng experience sa mga babae kung wala kang papa na magtuturo sa iyo. So first of all, tayong mga iniwan ng papa natin, well, may mga tao din na iniwan ng papa nila na may self-confidence sa sarili nila. Pero itong video na tayo nakadedicate sa mga taong katulad ko. Katulad mo, guy o viewer, na medyo timid, medyo hindi confident, medyo hindi nag-i-stand up sa sarili nila. So, ito yung magiging guide kung paano ka mas magiging self-confident sa sarili mo. So, paano ba tayo magiging self-confident? Paano ba tayo magiging self-confident sa sarili natin para maka-stand up sa mga conflicts, sa mga disrespect, at sa mga bullies? Bilang isang lalaki, kung lalaki ka, nakatay yung confidence mo sa ability mo para makipag laban. Kasi isipin mo yung mga unang ninuno natin na Filipino, para ma-considered silang respetado na lalaki sa tribo nila, kailangan nilang may malakas na katawan at kailangan nilang matuto ng martial art doon sa tribo nila. At hindi din yun nagbago sa panahon natin ngayon. Para maging competent na lalaki sa panahon ngayon, kailangan mo nito.
Kailangan mo ng ability para maging competent sa katawan mo. Kailangan mo mag-learn ng isang style ng martial art. Kasi nakatay dito yung I can give you examples nung elementary ako na pag naglalaro kami sa playground, tas nung high school, itong better na example. Nung high school, may way kami ng quote-unquote barkada ko na pag-greet sa sarili na, sa isa't isa. Yung way na yon ay mag-aakbayan kami at sasampalin yung puwet ng isa't isa. Pause. I am not gay. No, I'm not gay. I don't know kung paano yon nangyari. I don't know kung paano yon naging normal. So, anyways, isang araw, same pa din, normal, nag-conversate, tapos yun na nga, umabot sa point na akbayan ulit, tapos sampal ulit sa puwet. Pause. I'm not gay. At yung quote-unquote barkada ko ay sinuntok niya ako sa mukha. Umabot ng ilang oras at nalaman ko na may pigsa pala siya sa puwet. Pero that's besides the point. Yung point ay sinuntok niya ako sa mukha. At alam ko sa sarili kong wala akong magagawa doon. Kasi wala akong bitaw. Kaya that is why napaka-importanteng may martial arts training ka ngayon. Kasi hindi mo gusto maging lalaking walang martial arts training pagdating sa oras na lalaban ka na talaga. That is why napaka-importanteng may martial arts training ka. Kasi pag may martial arts training ka, hindi lang sa pagiging competent sa kamay mo, sa competent sa pakipalaban, kundi na-prevent nito yung almost lahat. Na-prevent nito almost lahat ng pwedeng maging laban kasi may martial arts training ka. Kasi alam mo pag may martial arts training ka, alam mo pag nag-sparring, alam mo kung gaano kasakit masuntok sa mukha, masuntok sa body, at masipa sa paa. Alam mo kung gaano kasakit. Kaya almost always maiiwasan mo ang mga unnecessary na labanan. Kaya I super advise, kung wala kang papa, well, that's besides the point. Bilang isang lalaki, kailangan mo maging competent sa isang martial art.
At sa pangalawang problema, kung wala kang papa ay yung pag-gain ng experience sa mga babae. Kasi one of the problems na kung wala kang papa ay pinalaki ka ng mama mo mostly. So, naturally, parang mama's boy ka pa. At hindi yon sexy. I can say with all confidence. Kasi, I've been that way. At, no, wala kang maa-attract na babae bilang mama's boy. So, paano ka ba makaka-gain ng experience? Paano ka magkaka-girlfriend? Yun. I have to be honest, nag-i-struggle pa din ako. Wala pa akong girlfriend all my life. Imagine, 21 years, wala pa din girlfriend. Brother. Pero I do my best para improve ang dating life ko. Kasi I'm struggling. But what I can say daw, kung nasa college ka, mas mabuting makipag-friends ka sa mga babae kaysa naman sa maging loner ka at walang experience. At I mean, friends pero hindi friend zone. Kasi yung mga taong naging friend zone ay yung mga taong nag-accept ng friend zone. Yung mga taong nag-confess ng love nila sa isang babae at inaccept nilang let's just be friends. Ang ibig sabihin ko maging friend sa mga babae ay i-keep mo pa din yung masculinity mo. At magiging friends ka sa mga babae. Ganun. And that way, mas magiging mas beneficial yon kasi at least napapractice mo yung social skills mo sa mga babae. Right? So, yun yung way ko para mas makagain ng experience pagdating sa social interactions sa mga babae. Pagdating sa mga girlfriend, I have no idea. Pero, what I do know is, basta't nasa self-improvement ka, basta't ini-improve mo ang body mo, ang money mo, at ang mindset mo, darating ang panahon in the future na inevitable na magkaka-girlfriend ka. Hindi mo kailangan mag-chase, hindi mo kailangan sobrang mag-effort, at hindi mo kailangan sobrang maging simp. Kasi in the future, basta't nag-i-improve ka, mas bubuting ang quality ng buhay mo. So, ito yung ways kung paano ka mag-move forward kung wala kang papa na magtuturo sa'yo.